Kapag naririnig natin ang salitang store of value, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay si Bitcoin. Pero teka, may bagong pangalan na unti-unting umaangat at pinag-uusapan dito sa mundo ng crypto. Ayon po sa isang kilalang financial analyst, ay posibleng mapalitan na si Bitcoin ng isa pang digital asset bilang safe haven o taguan ng yaman or storage of value ng mga investors. At alam nyo ba kung sino ang kanyang tinutukoy? Yan. Siya po ay walang iba kundi si XRP. Kaya sa video na ito, ay pag-uusapan po natin kung bakit sinasabi ng ilang eksperto na posibleng si XRP na ang maging susunod na store of value. Ano ba ang kanilang basihan? At paano po ito makakaapekto sa market? At kailan nga ba mangyayari ito? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba sinasabing magiging store of value itong si XRP? Ayon po kay Ginoong Zach Rector, isa po siyang kilalang financial analyst at crypto commentator, ay malaki ang posibilidad na si XRP ay magiging bagong store of value matapos ang kasalukuyang crypto market cycle. Sa kanyang post sa social media platform na X or dating Twitter, ay sinabi niyang kapag narating na ng market ang susunod na peak, ay maraming investors ang lilipat ng kanilang kapital papunta kay XRP para ma-preserve ang kanilang kita. Sa ngayon ay si Bitcoin pa rin po ang tinuturing na pangunahing digital store of value dahil sa kanyang limited supply at pagiging matibay sa inflation. Pero sa pagdating po ng regulatory clarity, mas nagiging kapansin-pansin si XRP bilang isang maayos at legitimate na alternatibo. Ngayon ay ano naman po ang mga dahilan kung bakit pabor si XRP? Bagamat hindi po nagbigay si Ginoong Zach Rector ng eksaktong roadmap kung paano po ito mangyayari, ay binanggit niya ang ilang key factors kung bakit may potensyal si XRP. Una po sa lahat ay ang issue ng regulasyon. Dahil sa naging desisyon ni Judge Annalisa Torres, ay opisyal na pong sinabi ng korte na si XRP ay hindi isang security. Ibig sabihin ay hindi ito kailangang marehistro sa SEC bilang isang investment contract, kaya't ligtas ito mula sa mga legal na komplikasyon na kinakaharap ng ibang mga crypto assets. Ito ay napakahalaga dahil sa panahon ngayon ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pagtanggap ng institutional na mga investor ay ang kawalan po ng malinaw na regulasyon. Dahil malinaw na ang legal na estado ni XRP, ay mas madali po itong yakapin ng mga kumpanya at institution. Ngayon ay may kakulangan ba sa supply ni XRP? Ayan, sa kanyang XRP scarcity naman po tayo. Oo, isa po sa malalaking dahilan kung bakit nakikita si XRP bilang store of value ay ang kanyang kakulangan o scarcity. Ang total supply po ni XRP ay limitado lamang sa 100 billion na tokens. At higit po sa 40% ng supply na ito ay nakalak pa rin sa escrow ng Ripple. Ibig sabihin ay hindi pa ito umiikot sa market. Dahil dito ay lumiliit po ang active supply ng XRP na siyang nagpapataas ng kanyang scarcity profile. At sa kahit anong klase ng asset, ang scarcity o kakulangan sa supply ay kadalasang nagpapataas po sa kanyang halaga sa paglipas ng panahon. Yan, dito naman po tayo sa XRP institutional adoption. Ayan, ano naman ang papel ng mga institution sa pagtaas ng XRP? Lumalaki na rin po ang interest ng mga institutional na investors kay XRP. May mga investment firms tulad po ng Bitwise at saka Franklin Templeton na naghihintay ng regulatory approval para mag-launch ng kanilang XRP-based ETF. Ibig sabihin ay maari nang bilhin ng publiko or maari nang bumili ang publiko ng XRP sa mas madaling paraan
gamit ang traditional stock platforms. At hindi lang yan, may mga kumpanya na rin sa Nasdaq tulad po ng Vivo Power International, Trident Digital Holdings at Webus na nagsabing plano nilang ilagay sa XRP bilang bahagi ng kanilang long-term asset holdings. At ang mahalaga rito ay hindi po nila balak i-convert ito sa fiat. Ibig sabihin ay tunay na itinuturing nilang may value retention sa XRP sa mahabang panahon. Ngayon ay gaano naman po kalaki ang pwedeng itaas na XRP ayon sa mga eksperto. Bagamat kamakailan lamang ay naabot po na XRP ang presyong $3.65, naniniwala si Ginoong Zach Rector na malayo ang mararating nito. Ayon sa kanyang pagsusuri ay posibleng umabot po sa pagitan ng $20 hanggang $30 ang presyo ni XRP sa peak ng cycle na ito. Kung mangyayari po ito ay higit 500% ang itataas nito mula sa kanyang kasalukuyang presyo na nasa $3.16. Kung sakaling maabot nga ito na XRP ay tiyak na marami pong traders at investors ang maglalagay ng kanilang kita dito upang hindi po maubos sa mga volatile na crypto assets tulad po ni Solana, Dogecoin at saka iba pa. Ngayon ay ang sunod po nating katanungan ay kailan naman kaya magsisimula ang shift papunta kay XRP? Ayan, hindi po eksaktong sinabi kung kailan mangyayari ang shift na ito. Pero ayon po sa mga obserbasyon ay posibleng magsimula ito pagkatapos ng market peak. Kapag nagbenta na ng malaking kita ang mga traders mula sa mga pump coins ay malamang ilipat nila ito kay XRP para hindi po agad matunaw sa susunod na bear market. Sa madaling salita ay gagamitin po nila si XRP bilang storage of value habang lumalamig ang market. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na madalas pong nagtitrade gamit ang limitadong kapital ay napakalaki po ng kahulugan nito. Kung tama nga ang prediction na tataas pa si XRP at magiging store of value ay pwede na po tayong makauna sa pag-ipon nito bago pa magsimula ang capital shift mula sa ibang bansa. Mula po pala sa ibang assets. Isa pa, dahil sa kanyang regulatory clarity ay mas mababa ang posibilidad na mapahamak tayo sa mga delisting, restrictions o legal issues na pwede pong mangyari sa ibang mga coins. Mas ligtas po ito at mas future ready itong si XRP para sa long-term holders. At bilang panghuli, ay sa totoo lang ay nakakatuwang makita na si XRP ay unti-unti nang kinikilala hindi lamang bilang payment solution kundi bilang posibleng store of value. Hindi ito simpleng haka-haka dahil may mga pundasyon po itong legal clarity, scarcity, institutional support at positive price projection. Pero syempre, tandaan po natin na sa mundo ng crypto ay wala pong kasiguraduhan. Maganda po ang mga sinyales pero dapat pa rin po tayong maging maingat sa bawat desisyong pinansyal. Mag-research po tayo, magplano at huwag po tayong basta-basta sumunod sa hype lamang. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.